Hello guys, for today's video, nagbabalik na naman po tayo. Pag-usapan natin ngayon yung about sa topic na magkano nga ba yung nagastos ko papunta dito sa UK. So ngayon, it's Sunday here in United Kingdom at nandito po ako ngayon sa bahay namin, dito sa bedroom namin. At bukas, kinabukasan, Lunes, pasukan na naman. So kanina, nakita ko yung katanungan ng mga kababayan natin kung magkano daw yung nagastos ko papunta dito sa UK. So yun yung topic natin for today. So wag na nating patagalin at simulan na natin. Magkano nga ba yung nagastos ko papunta dito sa UK bilang isang butcher? So first and foremost, guys, yung mga babanggitin ko po dito is all about my own experiences. So may mga nilista ako dito at ito yung mga kumbaga binalikan ko nung mga tiningnan ko yung mga resibo, kinolek ko yung mga flight details, mga resibo at pinagsama-sama ko at tinotal ko lahat. So dito nyo malalaman kung magkano talaga yung nagastos ko nung nagpa-process pa lang. Siyempre, hindi ko na isasama dito yung passport, NBI, police clearance or etc. Yung mga importanteng bagay or requirements lang yung i-ano ko dito. I-breakdown through expenses. So una is yung UKBI IELTS. So UKBI IELTS, yan yung requirements dito kung mag-apply ka papunta dito sa UK. So magtitake ka nyan, syempre may bayad. So yan yung pinakamahal na requirements na comply ko nung nag-process or nag-apply pa ako sa UK. So magkano nga ba yung expenses ko sa UKBI IELTS? So ito po siya. IELTS TRF or test report form. Pagkatapos mo mag-exam or may resulta na, bibigyan ka nito within weeks or days. So ang bayad po nito mga boss is around 12,350. So yeah, inuulit ko, it's 12,350 pag mag-take ka nito. So dapat pag mag-take ka nito, make sure na ready ka na at para maipasa mo yung test kasi siyempre mahal siya at mabigat yung presyo. So kung mababagsak tayo dito is retake agad ulit or retake ulit. So another 12,350 na naman. Dito nung nag-take ako, isa sa nakadagdag dito sa expenses is dun sa probinsya namin, which is galing ako Misamis Oriental. Shout out dyan sa Taguluan, Santa Ana, Barangay Santa Ana, dyan ako galing. Dun sa amin kasi pinakamalapit na city is Cagayan de Oro City. So ang problema ngayon, may IELTS doon sa CDO, pero nung time na yon, ewan ko lang ngayon if meron na bang UKBI dyan. So nung time ko kasi kasagsagan ng application ko is wala pa silang UKBI IELTS. So ang ginawa ko is nag-search ako sa pinakamalapit kung saan may UKBI IELTS, which is the only place na malapit is yung Davao. Another expenses papuntang Davao. Sa amin, kailangan ko pang sumakay ng bus, yung mga rural transit doon sa amin. So isang way nun is around 720 one way papuntang Davao. So mga 7 to 6 hours yun na biyahe. At talagang medyo malayo-layo din yung Cagayan de Oro papuntang Davao. 720 yung one way. At saka pagdating ko doon, kami dalawa ng misis ko is naghanap pa kami ng hotel. So ang hotel namin doon is 1-1 for one night.
nag-stay kami doon before ang test ko. Kinabukasan, test ko na ng UKBI. 1-1 yung hotel na one night. Umuwi kami, another 720 na pamasahe sa bus. So pauwi na yun. At saka tapos na. Okay na yung IELTS. Nagantay na lang ako na mapasa kamay ko yung IELTS TRF form or result. So inabot yun ng computer based kasi ako so 1 week lang. 1 week lang. At saka next step naman is ito na, yung papunta ka na ng Manila kasi magti-TB test. So tuberculosis test or sa IOM. At ngayon, dahil galing akong probinsya, kailangan kong sumakay ng eroplano papunta sa Manila. Ngayon, nagtingin ako ng pinakamura kasi mahal kasi pag agad-agad ka magpapabook. So no choice. So kailangan na, scheduled na kasi. So kailangan ko nang kumuha ng ticket papunta ng Manila. So nung tiningnan ko doon sa resibo is nung plane fare is CDO to Manila at saka Manila to CDO, nakaano na siya, parang isang presyuhan na, may back and forth na siya, may pabalik na. So it cost me around 6,158.36 pesos. So balikan na yun. At hindi pa kasali dyan yung TB test na bayad, which is nung time ko pa na nag-apply nun is 3,600. Ewan ko lang if same price pa rin sila ngayon, yung IOM. Ito nga pala guys yung copy ng TB test result. So ibibigay ito sa inyo pagka walang problema. Pag chinek yung chest x-ray or anong mga dyan, tinitingnan nila kung goods to go ka na, ibibigay ito sa iyo. So ito yung binayaran mo na 3,600. At buti na lang nung kasagsagan ng TB test ko is naka-save ako ng hotel o tulugan. Kasi shout out nga pala dyan sa cousin ko na andyan sa Pasay, Jack family. Doon ako tumuloy sa kanila at ng isang gabi, natulog ako ng isang gabi doon at kinabukasan is TB test ko na. Ngayon tapos na ako mag TB test, so yun na, bayad na ng TB test, pauwi na. So balikan na yun na pamasahe. Ngayon pagka uwi ko naman doon sa Misamis Oriental, sa lugar namin, kinakailangan ko na naman ng medical for myself, which is kumbaga tinatawag nila na free medical. So ni-require ako nun, naghanap ako ng pinakamalapit na medical clinic na pwede kong puntahan, accredited sa DOH na clinic, which is anong tawag ito? PDS PMS System International Corporation. So shout out sa inyo dyan, inyong opisina po. Dyan po ako nag pre-medical. Ang ginawa doon sa akin sa pre-medical is eye vision test. Yung iti-testing yung mata nyo, yung gaganunin. Tapos may mga letter doon na malaki, tapos hanggang sa lumiliit na, tapos kabila na naman. So yun, hearing eye and vision test. So meron ding dental check. So i-check yung mga ngipin natin. Pag may mga sirang ngipin, so sabihan sa iyo na advice nila is mas maigi na before na umalis dun sa destination mo, dapat mapabunot na. So, at dyan din yun yung physical examination. So, yung physical examination, alam nyo ba yung check yung yung private parts at saka yung sa puwet natin. Kasi titingnan nila or i-check nila if normal ba. So, napagdaanan ko din yan. Totoo pala yung sinasabi nila na pag mag-abroad ka talaga, makikita talaga yung mga titingnan, i-check nila.
Nabayad ko naman doon na payment sa pre-medical ko is 2,500. Ito yung resibo. Ito. So, full package na yan. Accredited sa DOH. So, 2,500. So, after naman ng pre-med is dyan nakasunod yung biometric schedule ko. Manila na naman. Balik Manila na naman. Makati. Biometric days. Kailangan ko na naman magpabook ng ticket papuntang Manila para sa biometric ko na yan. So plane fare, CDO to Manila. Yung isang way ko, CDO to Manila nung time na yun is 2,913 pesos. So AirAsia to. Medyo mura-mura. After ng biometric, nag-stay lang ako doon sa para siyang parang bid space. So yung mga kasamahan ko at kasabay ko na mag-biometric is kasabay ko noon. So nag-decide kami na pumunta kami magpalipas kami ng gabi sa yung sa parang bid spacer lang para makamura kami. So tig-iisa sa amin is 500, which is sa pagkakatanda ko 4 every kwarto at may aircon na yun. So 500 yung one night doon. At saka ngayon, kinabukasan, umuwi na ako agad. So, kuha na naman ng ticket, which is ang Manila to CDO nung pauwi ko nung biometric days. Cost me around 3,995.68. So, isang way yun, pauwi ng Misamis Oriental. Yun na yung parang malapit na ma-accomplish ko na talaga na malapit na akong paalis na. Nag-antay na lang ako ng ma-release yung visa ko at saka flight details. So ngayon, nung na-receive na okay na yung visa ko, yung flight details. So syempre, umuwi ako doon sa amin, sa Misamis Oriental, nag-antay ng flight details. So ang sagot ng company is Manila to UK lang. So yung CDO to Manila na flight or na eroplano na pamasahe, hindi nila sagot. So siyempre kumuha na naman akong ticket papuntang Manila. So the day before sa aking flight papuntang UK na. CDO to Manila na naman is around, ang nakita ko na pinakamura noon is 3,550 na one way. So hanggang Manila na yon. So yun na yung last na expenses sa pagpaprocess ko ng application. So 3,550. Total breakdown lahat ng mga ginastos ko talaga is 38,107.4 pesos yan mga boss. So hindi pa kasama dyan sa total na yan yung mga gastusin ko sa pagkain at saka snacks or yung may mga binibili tayo. Ito lang yung mga breakdown ng expenses dun sa mga important na matters na requirements. Wala silang hinihingi na kumbaga processing fee, which is ito lang yung mga personal na dapat nating i-comply as a requirement sa ating sarili. So itong lahat na to, 38,000, mababawi mo naman to pagdating na dito sa UK. May ibang requirements dyan na i-refund, although hindi lahat i-refund, which is meron na mga selected na gastos mo sa or expenses na i-refund. Malaking bagay na din yon kasi naibalik sa'yo kahit konti. At mababawi mo naman pag mag-start ka na ng trabaho at sasahod ka na. Nagsisimula ka pa lang, pero balang araw magbubunga din yung pagsisikap mo. Yung mga pag-comply ng mga requirements na hindi biro, na dami mong pupuntahan, papalik-balik ka, ganun. So no excuses basta sa pagdating sa pangarap mga boss. So sana ay makadagdag sa inyong idea sa mga kababayan natin dyan.
sa mga aspiring butchers, sa mga gustong magpunta at magtrabaho ng ibang bansa. Nga pala, shout out nga pala sa mga bagong dating nung last week. Nagsimula na po sila magtrabaho. Antayin nyo lang po guys yung interview natin sa kanila kasi sa ngayon medyo malayo yung accommodation na tinitirhan nila, which is nandun talaga sa kabilang banda ng city, at mahihirapan pa tayo na ma-interview sila ngayon nga kasagsagan kasi siyempre nag-a-adjust pa sila at hinahayaan muna natin silang makapag-adjust or maging komportable sa trabaho. So pagdating ng mga ilang weeks, asahan nyo baka ma-interview na natin sila. So yun, maraming salamat once again sa laging sumusuporta sa page namin dito sa JL United Kingdom. Sana i-suportahan nyo po yung page namin dito. Simple lang po yung bakay namin is which is i-share sa inyo yung mga life journey namin dito as an OFW. So hanggang dito na lang po mga boss, at maraming salamat po sa inyo lahat.